So, balik po tayo sa ating series na Season of Grace. Para po sa kalaman ng lahat, this is our fifth and last topic of this series this year. And we really hope tong Season of Grace na to, next year, may pagpatuloy po natin. Amen po ba? Kasi currently po, meron na po tayong 4 na taong na pag-usapan and pang-5 po yung ngayong gabi. So, we really hope next year na, alam mo yun, mas lalo pa nating mapag-aralan tong Season of Grace na to. Nang sa ganun, most likely, for sure, one of those Bible characters that we had, most likely baka same sa condition o same sa sitwasyon na meron tayo and sadyang mabupulutan natin yun ng aral. Amen po ba? So mas makakabuti for us na itakal natin. Let's pray na may continue na natin to next year because it helps us understand how grace brought us in and carried us through sa different season of our lives. So dahil talagang itong series na to, tuturuan talaga tayo kung tuturuan tayo na maunawaan kung paano tayo inaakay o dinadala ng biyaya ng Diyos sa bawat season ng ating buhay. Amen po ba? Amen. And ako ay personally thanking God to be part of this series. And I'm so excited to share to you yung message natin tonight na magmumula sa kwento ni Gideon. So, yes, from Judges chapter 6 to 7. So tonight, aaralin natin at titignan on how God's grace helps Gideon shift from one season to another season of his life. At dahil tayo po ay nabubuhay sa biyaya, kapupulutan po natin ng aral ang buhay ni Gideon. Amen. Now, speaking of season, alam niyo po, sa tuwing naririnig ko po ang salitang season, ang una pong pumapasok sa aking isipan ay mga climates like tag-init, taglamig, or any climate that you might think of. Okay? Now, sa bawat season na dumadating, whether you like it or not, ay meron pong angkop na dress na dapat kang suotin. Whether you like it or not, may angkop na kasuotan or dress na dapat kang suotin. Now, siyempre, kailangan mong suot ng angkop na dress, enabling you to stand comfortable, protected, and firm sa bawat season na naroroon tayo. At kapag nag-insist ka on not conforming your dress or your clothes based sa season na naroroon ka, ikaw lang din po at ikaw lang din ang mahihirapan. Siyempre nga naman, kung taglamig na and ang gusto mong suot is sando, for sure, ikaw lang din ang mahihirapan. Amen po ba? So alam niyo po, gaya po na sabi ko kanina, paborito ko po yung suot na sando. And as a matter of fact, nasa 40% po ng aking pong damit ay sando. Yang katulad po niyan. Kahit saan akong pumunta, Jayco man yan, o magmumall man kami, magsasando ako. Sobrang nai-enjoy ko siya kasi magaan sa pakiramdam, tapos komportable, maaliwalas, ganon. So tuwing summer, almost the whole period, lagi akong nakasando. Now, iba naman yung kaso pag winter. Especially when my wife and I was in Armenia during January time, as much as gusto kong magsando kahit man lang sa loob ng hotel, I cannot do it. I cannot do it kasi sobrang lamig. And instead, kailangan kong magsuot ng makapal at may kabigatang jacket just to enjoy the travel, stay warm, and then comfortable and firm sa pagta-travel. Now, na-realize ko na kapag pinagpilitan ko yung bagay na nakagisnan ko, yung bagay na komportable ako, o yung bagay na nakasanayan ko, ako lang din po pala
which is hindi angkop sa season na meron that time, ako lang din po pala at ako lang din ang mahihirapan. Amen. Alam niyo po, ito po yung prayer ko tonight para po sa bawat isa na as we conclude this series, na matutunan po natin na isuot ano po man ang bagay na itinuturo sa atin ng grasya na isuot sa season na naroroon po tayo, and hubadin o alisin yung mga bagay na currently na suot natin na hindi naman angkop sa season na naroroon po tayo. Amen po ba? Amen. And for sure, bawat isa po sa atin, kung nasan man season tayo ngayon, is maging ikaw po man ay estudyante, obviously, kailangan mong suotin ang sipag sa pag-aaral mo. Kung ikaw po man ay parents, kailangan mong suotin yung responsibility ng pag-aalaga ng anak mo. Kung ikaw naman po ay married man o married woman dito, kailangan mong suotin yung forgiveness and faithfulness. Else, kapag nag-insist ka on not wearing those, most likely ikaw lang din at ikaw lang din ang mahihirapan. Amen po ba? Amen. Now, sa buhay po ni Gideon, may mga matututunan din po tayo na mga bagay na susuotin po natin at mga bagay na tatanggalin din po natin. And itong ngayong gabi, isa po yun sa ating mga pag-uusapan. So ready na po ba kayo? Amen. Thank you so much. So kung ready na po kayo, yun. So kung ready na po kayo, ang gagawin po natin next is magpe-pray po tayo. Tapos after po nun, i-discuss po natin ano po yung tatlong bagay nang nangyayari kapag natagpuan po tayo ng grasya sa season ng buhay natin na naroon tayo sa pamamagitan ng buhay ni Gideon. And then after nun, syempre, kailangan natin siyang ilagay sa life application kasi yung pinag-uusapan nating buhay was way long back at kailangan nating matutunan paano siya i-apply sa current situation o sa current buhay natin ngayon. Amen po ba? Amen. So kung right na po kayo, join me in prayer para thank you, Panginoon ko, sa gabing to. Salamat, Panginoon ko, sa oras at opportunity na pinagkaloob niyo sa amin na mapag-uusapan namin ng inyong salita. Panginoon, salamat, O Diyos, Panginoon ko, sa napakagandang worship service, napakagandang worship songs na amin pong napakinggan at amin pong naranasan. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon ko, kung paano po ang buhay ng bawat sa Panginoon ko na naririto ay nakatouch ng aming puso, Panginoon ko. Salamat, Panginoon ko, sa buhay po nila, Panginoon ko. And we're so amazed kung paano niyo po kami pinagbuklod at pinagsama-sama at bigyan ng oras, Panginoon ko, na makinig sa inyong salita, Panginoon. Kami nagpupuri sa inyo, kami nagpapasalamat sa inyo, at gabing to, Panginoon ko, pangunahan niyo po kami at ibukas ang aming mga puso na sa ganon, maunawahan namin ng gusto ang inyong salita. Kami nagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos. Lahat ng to sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, amen. So, now, let's begin. So, 3 things. Ito po yung tatlong bagay na malalaman po natin when grace finds you based sa story po ni Gideon. So, ito po yung number 1. Grace finds you in your fear. Grace finds you in your fear. Natagpuan po tayo ng biyaya ng Diyos sa ating takot o sa ating kinatatakutan. Amen? So, bago po natin pag-usapan muna si Gideon, pag-usapan po muna natin yung takot. Ano po ba yung takot? So, yung takot po is isang damdamin na normal sa bawat isa currently. And tao dito, ang bawat isa po sa atin ay nakaramdam ng takot at normal po yun. Pero ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa salitang o damdaming takot? Let me just read to you 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi rito, God has not given us the spirit of fear,
but of power, of love, and of a sound mind. Now, may tatlo pong bagay tayong matututunan sa verse na to. So, isa-isayin lang po muna natin bago po tayo mag-jump dun sa second na point. So, ang una po ay fear is never of God. Hindi po kailanman galing sa Diyos ang damdamin ng takot. Amen? Amen. Ang damdamin pong takot, lagi po sa puso at ating isip na hindi ho nilikha ng Diyos ang tao para matakot o pagharian ng takot. Now, kung hindi galing sa Diyos ang takot, then kanino to galing? Amen po ba? Now, ang damdamin pong takot ay galing o resulta. Ito ay galing o resulta ng ang tao ay bumaksak sa pagkakasala. Kung hindi ko bumaksak ang tao sa pagkakasala, wala po ang damdamin ng takot. So, sa makatuwid, fear is a direct result of the fall of man. And in fact, ang unang salitang fear or afraid ay mababasa nyo po sa book of Genesis right after the fall of man. So babasahin lang po natin ng saglit, Genesis chapter 3 verse 9 to 10. So ang konteksto po nito, yung tao po ay nakain na nila yung pinagbabawal na bunga at bumaksak na po o nagkasala na po ang tao. So let me just read to you Genesis 3 verses 9 to 10. Then the Lord called to the man, "Where are you?" Then Adam answered, "I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid myself." So ito po ang kauna-unahang mention ng afraid o the feeling of fear, the feeling of nakaramdam ang tao ng takot nang siya po ay bumaksak o nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Amen po ba? So, sa makatuwid po, ang takot ay hindi po galing sa Diyos. Then, ano po yung pangalawa pong bagay na makikita po natin sa verse na 2 Timothy chapter 1 to 7. Pangalawa po doon is, fear is being contrasted with power, with love, and with a sound mind. So ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang po nun, na kapag ikaw po, or if you have fear, you don't have power, you don't have love, and you don't have a sound mind. So in contrast, if you do not have fear, you have power, you have love, and you have a sound mind. So kung mapapansin niyo po yung mga tao pong, alam mo yung mga taong ninenervyos, katulad po halimbawa sa meeting, hindi pa man sila nasa meeting, alam na alam nila yung sasabihin nila, alam na alam nila yung isasagot nila. Pero pag nasa meeting na, dahil napagarian na ng nervyos, alam mo yun, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Alam mo yung halos wala na sa wastong pag-iisip niya. It's all because pinagaharian na siya ng nervyos. And the same thing, kapag ganun din sa interview, no? Naglalakad ka man sa interview, alam mo, confident ka no? Tapos pagdating sa may interview ka, harap mo na yung pumasok na yung nervyos. Pag nagsasalita ka, dire-diretso naman, tuloy-tuloy naman, pag hindi ka kinakabahan, pero pag ninervyos ka na, utal-utal ka na. So alam mong wala ka sa wastong pag-iisip kapag ikaw ay natatakot. Amen. So tama yung sinabi niya, Tama yung sinabi ni Paul sa batang Timothy kasi pag meron kang takot, wala kang kapangyarihan, wala kang pag-ibig sa'yo, at lalong wala kang wastong pag-iisip. Yun yung sinasabi niya rito. Amen po ba? Now, ikatlo po, pinapaliwanag po sa atin ng 2 Timothy chapter 1 verse 7 na fear is not just a feeling. Fear is not just a feeling. Though it is, yes, but it is more than a feeling. Actually, it is the spirit that causes
That feeling, tingnan niyo pong mabuti yung verse na sinabi kanina. So kaya ho nakakaramdam ng tao ang takot, it's because merong spirit na nagpo-provoke ng fear sa ating mga buhay. So kung ang spirit na yun, obviously ay hindi galing sa Diyos, dahil alam natin ng Diyos ay spirit, so most likely, yung spirit na yun ay nasa kabilang team yun, syempre. Diba? That is a spirit that comes from hell, causing us to fear. Kaya po paulit-ulit sa Biblia, lagi sa ating pinapaalala, do not be afraid, fear not, do not be afraid, fear not, fear not. There are actually 366 verses sa Bible, directly and indirectly telling us, do not be afraid, fear not. Amen po ba? Amen. Now, kung ang tao po ay natubos na at napanauli na po uli sa Diyos, dapat po alam ng tao kung paano niya dadaigin ang takot. At dito po sa ating dito po sa damdamin na ito, tayo po ay hindi kinundinan ng Diyos dahil as we all know, normal po sa atin ang matakot, normal po ang nervyusin, pero hindi po tayo kinundinan ng Diyos. Instead, tayo po ay pinuntahan ng grasya upang daigin ang takot na nararamdaman po natin. Amen po ba? Amen. So, mapanganib at mapanira ang takot sa ating buhay. So, klaro po ba sa bawat isa kung ano pong ibig sabihin ng word na takot o fear? Amen, amen. So, now, dito po sa Judges chapter 6, may encounter po natin sa chapter na ito, ng Israel po ay nabalutan ng takot dahil sila po ay ino-oppress ng mga Midianite for 7 years. So ginagawa sa kanila, ninanakawan sila, tapos pahihirapan sila, tapos aalis uli yung mga Midianites, tapos pag nakikitang gumaganda uli yung buhay nila, nanakawan na naman sila, tapos pahihirapan na naman sila. So nangyari yun paulit-ulit in a cycle of 7 years, just imagine. Kaya yung takot sa lugar ng Israel, ramdam na ramdam nila, including our main character na si Gideon. Si Gideon po ay nakitaan sa chapter na to ng labis na takot. In fact, siya po ay natagpuan ng anghel ng Diyos na bumabayo ng trigo sa loob po ng wine press. So usually po, yung trigo, binabayo po siya kung saan merong open field at saka yung maarawan ka. Pero si Gideon, dahil sa nervyos niya sa mga Midianita, ang ginawa niya, nagbabayo siya ng trigo sa loob ng wine press o sa pigaan ng ubas para makaiwas o makapagtago sa mga Midianita. Now, sa puntong to, dun sa pinuntahan ng anghel ng Diyos. At mababasa po natin sa Judges 6, verse 12. Ito po yung sinabi. Yan, Judges 6, verse 12. Sabi ng anghel, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." The Lord is with you, mighty warrior. Mind-blowing, isn't it? Just imagine, obvious si Gideon, takot na takot siya, pinaghaharian siya ng takot, pero ang tawag sa kanya ng anghel ng Panginoon, mighty warrior. Just imagine, hindi po ba? So, hindi siya sinigawan ng anghel ng Diyos, hindi rin po siya kinundina, at lalong hindi po siya pinagalitan. Instead, what happened is grace spoke a new identity over him, declaring who he was in God's eye rather than who he had been in his circumstances. So obviously po, si Gideon po ay duwag at sobrang nanginginig sa takot. But prophetically, in God's eye, he was brave and mighty hero. Kanina po minention ko sa inyo yung mga bagay na uubarin at saka bagay na isusuot. And ito pong isang bagay na to, sa bawat manampalataya ng Diyos, isa po to, dapat po nating isuot ay ang makita po natin ang ating mga sarili
kung paano po tayo nakikita ng Diyos at hindi kung paano tayo tinitignan ng bawat tao sa paligid natin. Yung mga tao po sa paligid po natin, may kanya-kanyang opinion sa atin o on us, kung paano tayo manamit, paano tayo magsalita, etc., etc. Pero dapat po ang bawat isang mananampalataya ay intendedly alam niya kung paano niya hindi pakikinggan o hindi paniniwalaan sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Instead, susuotin niya yung bagay na sinasabi o paano siya tinitignan ng Diyos sa perspekto ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen po ba? Amen. So, sa mata ng Diyos at sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay pinaburan, tayo po ay pinagpala, tayo po ay pinagaling, tayo po ay pinaunlad, at higit sa lahat, tayo po ay mahalaga at mahal ng Diyos. Amen. Yun yung dapat na sinusuot natin at dahil yun yung identity natin at kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Hindi kung ano yung sasabihin sa atin ng ibang tao, ganun pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng buhos ng anghel yung gusto niyang sabihin kay Gideon. Oh, takot ka. Pero hindi yan yung nakikita ko sa iyo. Isa kang magiting at matapang na bayani. Amen? Amen. So, grace spoke a new identity over us, declaring who He was in God's eye rather than who He had been in His circumstances. Ibig sabihin lang po that grace transform our self-perception. Fear disappear when you stop focusing on yourself and on your circumstances and fix your eyes on what grace can do for you. Can you say amen? Amen. Mga kapatid, kailangan din po nating maunawaan na sa kalagayan po ni Gideon, siya po ay takot na takot. Just imagine, 7 long years, bumakat na sa kanyang isip at sa kanyang puso yung takot. Pero hindi po yun binigyan diin ng Diyos. Instead, pinakita po ng Diyos kung anong kayang gawin ng kanyang grasya sa sino mang tatanggap nito. Amen? Amen. So yun po yung nangyari. Tinanggap po ni Gideon yung grasya ng Panginoon sa pamamagitan po ng anghel. Medyo nag-iba yung perspective niya sa sarili niya. Amen po ba? So, brothers and sisters, Gideon is not naturally brave, but he become brave because of God's grace can change our perception. Amen? Amen. So, 1 John chapter 4, verse 18, sabi dito, there's no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not made in love. Mga kapatid, ito pong verse na nasa inyong harapan ay ang kaisa-isang antidote o gamot sa takot. And that is the grace of His unconditional, perfect love. Amen. That's the only way we can overcome fear. The perfect love of God. And sinasabi po sa atin ng verse na to na yung love daw and fear cannot coexist. Kasi kapag yung takot, kapag yung pag-ibig ay nasa iyo, tinatanggal daw niya yung takot. And in the same way, kapag kanina naman pong binasa natin, kapag ikaw ay may takot, walang pag-ibig sa iyo. So, these two things cannot exist in the same time. So, kailangan mamili ka lang, alin ka sa dalawa na yon. Ikaw ba ay may pag-ibig ng Diyos o ikaw ba ay may takot? And as we know, hindi basta-basta lang na pag-ibig. Kailangan pag-ibig ng Diyos kasi alam natin na pag-ibig lang ng Diyos ay namumukod tanging unconditional, perfectly love for us. Amen? Because people may seemingly love, and the best thing that people can do, the best thing that man's love can do for us is conditional. Alam mo yun, mahal kita because of, or mahal kita if, ganito. Alam mo yung mahal kita pag magkakasundo tayong dalawa, o kaya mahal kita pag susundin mo ko, yung mga tipong ganon. That's the best thing that man can offer.
which is love that is conditional, while our God can provide to us unconditional, perfect love, and that is agape, a perfect kind of love that I love you I love you in spite of unconditional love. I love you in spite of, sabi nga po sa Romans 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin habang tayo'y makasalanan pa. Just imagine, mahal ka na ng Diyos, makasalanan ka pa, o you are in wage of war sa Kanya, pero mahal ka na ng Diyos. May isa pa, sabi dito, 1 John chapter 4, verse 9, God showed how much He loves us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. No man can ever done that to anyone He loves. Namamahalin mo yung tao in spite of, tanging Diyos lang yun. So talagang tanging pag-ibig lang ng Diyos ang makakapag-alis ng ating takot. Amen po ba? Amen. So surround yourself with God's perfect love and your fear will surely fade away. Let us not allow fear to take hold of us, for it's dangerous and destructive. Katulad po ng binasa natin kanina sa 1 John chapter 4, yung takot po ay self-destructive. Sabi niya rito, because fear involves torment. Yung word po na torment, ang ibig sabihin po nun ay, galing siya sa Greek word na kolasis. Everybody say kolasis. Amen. So it literally means to punish or mutilate. So just imagine kung meron po kayong takot, nararamdaman, pinahihirapan nyo po pala ang inyong sarili. So isa po sa mga bagay po talaga na matutunan natin sa buhay po ni Gideon, at dahil tayo po ay nasa grasya, angko pa rin po ang takot. Kasi just imagine, you are punishing yourself. And sabi nga rito sa binasa nating verse, kasi dahil ang kolasis daw ay to punish or to mutilate. Mga kapatid, pag sinabi niyo pong mutilate, brutally punish. Hindi mo lang basta sinasaktan yung sarili mo, but brutally sinasaktan mo ang sarili mo. Amen po ba? Amen. So, ganun po yung daladala ng fear sa buhay natin. Pinahihirapan niya tayo. Amen? So, sabi rito, when fear creeps in or grips you, remember God's perfect love for you. You don't need to be afraid. God has forgotten your past. He calls you not by your old label, but by your new name. Daan niyo po, hindi po tinawag ng Diyos si Gideon na duwag o takot. Instead, tinawag siyang mighty warrior. Alam niyo po sa panahon natin, ibig sabihin nun, tayo po yung makasalanan, pero ang tawag sa atin ng Diyos, mga minamahal kong anak. Amen. Mga minamahal kong mga anak. Ibig sabihin lang doon, we are loved by God. Amen. So, grace finds you in your fear. Yun po yung point number 1 po natin. Amen. So, ito naman po yung second point po natin. Sabi dito, grace builds your walk of faith. Grace builds your walk of faith. Ang biyaya po ng Diyos ay binubuo ang ating pananampalataya. Ang biyaya po ng Diyos ay binubuo ang ating pananampalataya. Now, base po sa Judges chapter 6, para daw po mabuild yung faith ni Gideon, ang nangyari po is humingi po siya ng signs.
sa Panginoon para ma-build yung tiwala niya. Kasi imagine mo, pag nabasa niya po yung chapter 6, nilapitan po siya ng anghel, sinabi sa kanya ng anghel, gagamitin ka ng Diyos para palayain ng Israel sa pag-oppress o pagpapahirap ng Midianita sa inyo. Medyo na-shock ng konti si Gideon. Ako yung gagamitin ng Diyos? Makabasa niyo po to, talagang nireply niya to sa anghel ng Diyos. Sinabi niya na, ako yung pinakamahinang miyembro ng aming pamilya. At ang aming pamilya, ang pinakamahinang pamilya sa buong Manase. Sabi niya, at ang Manase daw, ang pinakamahinang tribo sa 12 tribes of Judah. Just imagine ako yung gagamitin. So, hindi siya makapaniwala. Pero, sabi niya, para malaman ko na talagang tinawag ako ng Diyos para palayain ng Israel sa pang-oppress ng mga Midianita, Panginoon, gusto ko po ng palatandaan o ng sign. So, sinabi ni Gideon yung sign niya. So, sabi niya, ito yung instruction ng sign na gusto mangyari ni Gideon. Sabi niya, maglalagay ako ng balumbon ng balahibo ng tupa bukas ng umaga. Pag nakita ko yung balumbon ng balahibo ng tupa na basang-basa ng hamog habang ang buong paligid ay tuyong-tuyo, Lord, malalaman ko na ako talaga ay inyong gagamitin para palayain ng Israel sa mga Midianita. So, yun nga yung nangyari. Inabukasan, pagising ni Gideon, pumunta siya dun sa lugar kung saan niya hinulog yung balumbon ng balahibo ng tupa at nakita niya na ang buong paligid ay tuyong-tuyo habang ang balumbon ng tupa ay basang-basa. Sabi ng Biblia, nung pinigaan niya yung balumbon, nakakuha siya o nakakolekta siya ng isang palangganang hamog. Ang sabi ni Gideon, wag naman po sanang magalit kayo aking Panginoon, pero pwede pa po bang isang palatandaan pa? Isang palatandaan pa po. Baliktarin naman natin. Bukas, ang buong paligid ay basang-basa ng hamog habang ang balumbon ng balahibo ng tupa ay tuyong-tuyo. Napakabuti ng Panginoon kasi pinakinggan at pinaburan ang kanyang kahilingan. So, kinabukasan, ang ginawa ni Gideon, pumunta siya ulit sa lugar kung saan niya iniwan yung balumbon ng balahibo ng tupa. Tapos ngayon, nakita niya na ang buong paligid ay tuyong-tuyo. Basang-basa, habang ang balumbon ng tupa ay tuyong-tuyo. So, medyo nagkaroon na ng pananampalataya si Gideon na unti-unti na siya nagtitiwala na, yes, ako nga yung tinatawag ng Diyos para iligtas o palayain ang Israel magmula sa mga Midianita. Now, sa mga ganito pong kwento, mga kapatid, dahil po sa gantong kwento ni Gideon, marami pong tao na hanggang ngayon ay naniniwala o nabubuhay sa lumang kasunduan at sa gantong kaisipan. Kaya po akala nila na sa gantong paraan pa din po nakikitungo ang Diyos sa atin. Yung iba po, sinasabi nila na, Lord, alam mo yung pagka may mga decision ka sa buhay na alam mong mahirap at alam mong medyo magbabago ng buhay mo, talagang humingi ka ng palatandaan katulad na lang ng pagpapastor. Halimbawa, Lord, kung ako talaga po tinawag ninyo para mangaral, gusto ko po sa pintuan na yan, ay papasok ang aming pastor at sasambitin niya ang aking pangalan. Magmula doon, Panginoon ko, malalaman ko na ako po'y tinawag nyo talaga para mangaral. Kaya naman yung tao, nandito lang siya sa worship service, hindi siya umahalis kasi inaasahan niya na lalabas dyan si pastor at saka sasabihin yung kanyang pangalan. Ngayon, nang hindi magkaganon, alam mo siya sabi ng tao, naku, hindi ako tinawag ng Diyos para mangaral. Hindi ako tinawag kasi hindi nangyari yun eh. The same thing din po kapag nag-decide po kayo kung mag-aasawa kayo o hindi.
Yung iba, talagang nilalagay nila sa box yung Panginoon. Sabi na, Lord, kung talagang kalooban nyo na ako'y mag-asawa, gusto ko, bigyan nyo po ako ng sign. Kapag po yung taong crush na crush ko, nag-text po sa akin, from there, malalaman ko na kalooban yung ako'y mag-asawa. Ngayon, nang hindi magkaganon, kasi ultimo, SMS ng Etisalat promo, hindi nag-text sa kanya, Lord, hindi na ako mag-aasawa, Lord. Magiging binata o dalaga na lang ako habang buhay. Wow, walang load. Yes, exactly. It could happen. Di ba? Anything could happen. Pero dilalagay mo yung Diyos sa kahon na kailangan ito lang yung sagot. Ito lang yung mangyari. Amen po ba? And the same way din po sa pag-abroad. Sino po rito? Guilty kayo na inask nyo yung Panginoon, Lord, kung kalooban nyo kung mag-abroad, ganito, ganyan, ganito. Sino po rito, guilty kayo na sinabi o sinambit nyo rin yung ganong palatandaan o sign? Nag-iili ka, Lord, babaguhin ng abroad yung buhay ko, malalayo ko sa pamilya ko, bigyan nyo ako ng sign. Mga tipong ganon. Amen po ba? Amen. Maraming pong tao na nabubuhay pa rin dahil po sa nangyari kay Gideon sa lumang kasunduan o sa ganung klase ng kaisipan. Pero let me tell you this. For sure, you're asking yourself, why did God allow these signs happen to Gideon and not to us today? For sure, tinatanong nyo ngayon sa sarili nyo, bakit nga kaya kay Gideon ginawa niyo yun, yung pagsagot ng mga ganong signs, while sa atin ngayon, wala ka nang makikita sa langit na sinabing pangalan mo, tsaka pangalan ng crush mo na mga pangsap, wala nang ganon. O kaya boses from heaven narrating you, siya na nga. Wala ka na maririnig na ganon. Bakit kaya nangyaring ganon, no? Sinagot ng Panginoon yung palatandaan na hinihingi ni Gideon before and today, hindi niya na ngayon ginagawa. Do you wanna know why? Yes, thank you. So, ito po yung sagot. Ito po yung sagot sa tanong na bakit po ginawa ng Diyos na sagutin niya mga palatandaan na hiningi ni Gideon before at sa ngayon hindi. Now, seeking and asking sign was allowed then because they lived in different era. Today, we live in the fullness of grace, and the cross is the ultimate sign. Let me just repeat it again. The cross is the ultimate sign, guaranteeing whatever Christ has paid for on it was yours when you believe. Amen. Whatever Christ paid for, on it was yours when you believe. So, hindi mo na talaga kailangan ng sign kasi binigay na ng Diyos ang pinaka-ultimate sign para sa bawat isa na mananampalataya sa Diyos. Ang sagot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa bawat panalangin mo, yes and amen. Amen. Hindi na natin kailangan ng sign. Amen po ba? Yung ginawa po ng Diyos na pagbayad ng penalty o ng payment na required ng kasalanan, sobra-sobra pa. Kung kayo po ay student po ng EMI, maunawaan nyo na 120% ng required na payment binayaran ni Kristo sa cross. Kaya naman ang lahat ng bagay na binayaran ng Diyos, sobra-sobra pa, ay yung makukuha kung ikay maniniwala. Amen. Paniwalaan mo. Ang sagot ng Diyos dyan, yes and amen sa'yo sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Amen. Wala na pong dapat pagdudahan pa. Wala na pong signs na kailangan po. If you're looking for a good life or if you're looking for a blessing, favor, don't look for a sign. Look at the cross. Amen. Because yun yung pinaka-ultimate sign na binigay na sa atin ng Diyos. Ikaw ay ligtas, ikaw ay pinatawad, ikay pinaburan, ikay pinagpala, at higit sa lahat, ikay pinagaling. Amen. Sapat na po ang cross.
Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Amen. So, nabuild po yung yung faith ni Gideon. Sorry, hindi ko napindot. So, nabuild po yung faith ni Gideon kasi pinakitaan siya ng Diyos ng mga palatandaan at kanyang tinupad. At now, dahil unti-unting si Gideon po ay sumusunod na sa Diyos, unti-unti niyang nakikilala ang Diyos at nagtitiwala sa Diyos at sa bawat pagsunod na ginagawa niya, ganito pala si Lord. Unti-unti niyang nakikilala si Lord. At dahil mas lalo niyang nakikilala yung Diyos, mas lalo niya ngayong pinagkakatiwalaan. Yung grasya po ng Diyos ay nag-build sa ating pananampalataya, which is galing din naman sa Kanya, at siya din po yung nagpapatibay ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Hindi ba't ganun din naman yung nararanasan natin ngayon? Diba? Hindi ba't ganun din naman yung nararanasan natin ngayon sa panahon natin ngayon na ng grasya ng Diyos? Ang grasya ng Diyos, siya yung nagbigay sa atin, and then siya rin yung nagpapatibay ng pananampalataya natin. Amen po ba? Alam niyo po, naalala ko po, nung estudyante pa po ako, the very reason kung bakit ako uma-attend ng youth service o Youth Friday worship service is dahil po napakaraming pong mga gandang chicks sa church na yun. So doon ako nagumpisa. Doon ako nagumpisang manampalataya sa Diyos. Napakadaming chicks dito. Pero eventually, one of the service happened, narinig ko yung pananampalataya narinig ko yung mensahe ng Diyos, mabuting balita ng Diyos, and then eventually it struck me. Nagkaroon ako ng pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang salita. And then, magmula noon, naging iba na yung motivasyon ko sa pagsamba sa Kanya, sa pagpuri sa Kanya, and even sa pagpunta sa church. Ibang Michael, yung naranasan ng mga tao sa paligid ko compare sa mga naranasan ko noon. And alam ko sa aking sarili na hindi ko nagawa yun ng mag-isa. Yung grasya ng Diyos, tinulungan ako. Maraming ups, maraming downs, maraming problema dito, problema doon. Hindi naging perfecto yung walk, pero alam ko, nakayanan ko lahat yun dahil yung grasya ay pinagtibay o mas lalo niyang binigyan ng importansya yung tinapos na gawahan ni Kristo. Kaya naman hanggang ngayon, nagpupuri ako sa Kanya. Kilala ko yung Diyos na nagsisilbihan ko. Kilala ko yung Diyos na pinupuri ko at sinasamba ko. And lahat ng yun, tumibay na dahil sa Kanyang grasya na ibinagkaloob niya sa aking buhay. Amen po ba? And I'm sure marami po kayong kwento ng bawat isa po sa atin may kwento o testimony ng kung paano pinatibay ng Diyos, paano una silang nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos at paano tumibay ang kanilang pananampalataya. Amen po ba? Same thing happened to Gideon. Ganun din po siya. Nagmula sa hindi naniniwala. Just imagine, humingi muna siya ng sign kung talagang ako talaga. Hanggang sa part na sumusunod na siya, unti-unti sa binibigay o pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Amen? So, grace builds our walk of faith. Amen? Amen. Amen. So, last po na point natin is grace wins our battles. Amen. Grace wins our battles. Ipinapanalo ng biyaya o grasya ng Diyos ang ating mga laban. Amen. So, Judges chapter 7 po, mauunawaan po natin, malalaman po natin, na si Gideon po ay sinabihan ng Diyos na tawagin mo yung mga karatig mong lugar at imbitahan mo sila na sumama sa paglaban o pag-oppress ng mga Midianite sa kanila. So si Gideon po, in-announce niya po sa mga karatig na lugar nila yung utos na sinasabi sa kanya ng Diyos. So si Gideon po ay nakakolekta ng 32,000 brave men. Sabi ng Biblia, nakakolekta siya ng 32,000 warriors
sa paligid niya. So medyo masaya-saya na ng konti si Gideon kasi just imagine, at least meron akong 32,000. Pero actually, lalaban sila sa libo-libong, daang-daang libo actually, daang-daang libong Midianites. O syempre, 32,000, medyo nakakaba pa rin yun, hindi mo ba? Pero sinabi ng Diyos kay Gideon, alam mo, sobrang dami nyo pa. Bawasan natin. Just imagine, 32,000, tas lalaban sa daang-daang libong kawal ng Midianita. Sabi ng Diyos, ang sobrang dami nyo pa, bawasan natin. So, ang ginawa ng Diyos, sabihin mo, Gideon, sa lahat ng warriors na kolekta mo, yung mga natatakot, pwede na silang umuwi. Yung mga nervyos at natatakot, pwede na silang umuwi. So, ang ginawa ni Gideon, i-announce niya yun sa troops na nakolekta niya. What happened is, 10,000 soldiers yung natira. So, from 32, naging 10,000 na lang. Medyo kamot ulo na si Gideon kasi, syempre lalaban sila sa daang-daang libo, tapos tumakbo pa yung 22, 10,000 na lang natitira. Alam mo, sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, sobrang dami nyo pa. Sobrang dami nyo pa. Bawasan pa natin yan, sabi ng Panginoon. So, ang binigay sa kanyang instruction ng Panginoon, gawin mo sa kanila, subukin mo sila. Sa batis na yan, ang lahat ng soldier na makikita mong uminom na parang aso o yung parang dumila sa tubig, sabihin mo sa kanila, pwede na silang umuwi. So, ganun nga yung ginawa niya ni Gideon. Pinatest niya, lahat ng soldier, alam ko nauuhaw kayo, uminom kayo, please. So, uminom sila. Tapos, lahat ng nakita niya na uminom gamit ang bibig at hindi gamit ng kamay, tapos sinalok, tapos ininom. Lahat ng yun. Sabi niya, lahat ng uminom na parang aso dito, taas ang kamay. Binitaasan sila ng kamay ganyan. Okay, magsipag-uwi na kayo. Sabing ganon. So ngayon, what happened is out of 10,000, ang natira na lamang po ay 300. So yun na, medyo sabi ng Lord, okay, tama na yan, enough na yan. So imagine, lalaban sila sa daang-daang libo at sila po ay 300 lamang. Just imagine, medyo nakaka-nervous na yun. Pero ito, sabi po sa chapter 7, ito po yung instruction sa kanila. Makikita po natin na sinabi ni Gideon sa mga ito yung instruction ng Panginoon sa atin. Kayong 300, hahatiin ko kayo sa 3. Tapos ang bawat isa sa inyo ay hahawak ng torotot, hahawak ng pitsel, at hahawak ng sulo. So, sa hudyat ko, sabi ni Gideon, hihipan niyo ang torotot, babasagin niyo yung pitsel, at itataas ang sulo. From there, sisigaw kayo ng the sword of the Lord and of Gideon. Sisigaw kayo ng ganon. The sword of the Lord and of Gideon. At eto na nga. So, eto na yung time. Susugod na sila, Sabi ni Gideon, ito na, malapit na. Nagbigay siya ng hudyat sa 300. So, ang ginawa ng 300, hindi pa ng torotot, binasag nila yung pitsel, at itinaas ang sulo, at sama-sama silang sumigaw, the sword of the Lord and of Gideon. So, yung lahat ng sounds na narrate nila, what happened is, inamplify yun ng Diyos. Papunta dun sa kampo ng Midianites na it seems like hindi 300 yung gumawa ng noise. It was like hundreds of thousands yung gumawa. So ang nangyari, pagdating ng noise na yon sa mga Midianites, na-confuse sila. Na instead na ipagtatanggol nila yung sarili nila, nagpatayan sila ngayon. So yung nangyari, nung habang ginagawa nila Gideon, okay, sugo! Anong nangyari? Nagpapatayan ng Midianites. Hindi pa man sila nakakarating, nakikita nila, patalon na yung kalaban. Kaya naman, nung dumating sila sa eksaktong lugar, kung saan nangyari yung labanan, alam mo yung nangyari, chinecheck na lang nila, patay na to. Ito, patay na to. Boss, patay na yung mga tao dito. Okay. So, may mga kasabi ng Biblia, may mga mangilang nakatakas, pero hinabol nila Gideon, nakuhuli nila, pinatay din nila, and then kinuha nila yung samsam,
after nun, lumakad sila sa lupa ng labanan na sila ay mga nanalo. Amen. Just imagine, walang kapagod-pagod. Ginawa ng Diyos na panalunin ang 300 people laban sa daang libong Midianites. Just imagine. Ganon magpanalo ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ang tagumpay po ng tao ay effortless sapagkat lahat ay binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you shout amen? Amen, amen. So anong ibig sabihin nito, Mike? Wala na po ba tayong Wala na ba tayong gagawin? O I have nothing to do? Ganun ba yon? Aba, hindi po. Nakita nyo naman po, hindi po ba na yung 300, kinuha po nila yung torotot, hinipan yung torotot, binasag yung pitchel, tapos tinaas yung sulok, sumigaw sila, tumakbo sila, sumugod sila. Ginawa po nila ang lahat ng kaya po nilang gawin hanggang sa sukdulan ng kanilang magagawa. We can only do so much of things, pero yung mga bagay po talaga na hindi po natin kayang gawin, Diyos po ang gagawa po nun sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Ginawa po lahat ng tao ang kaya niya pong gawin. Ang lahat po ng bagay na kanyang kontrolado at kaya, gagawin po yun ng tao. At yung mga bagay na hindi mo na kontrolado, hindi mo na kayang gawin, yun yung gagawin ng Diyos sa iyo. At yun yung exactly ginawa ni Kristo sa atin sa krus ng Kalbaryo. For the long time, yung tao, sinisave niya yung sarili niya na mag-alay araw-araw ng dugo ng hayop. Pero once and for all, ang kaya lang gawin ng takpan yung ating mga kasalanan. Pero once and for all, ginawa ni Jesus na ialay ang kanyang sarili isahang beses. Nang sa ganun, hindi lang matakpan ng ating mga kasalanan, kundi maialis ang ating kasalanan. At ngayon, tumatanggap tayo ng pabor, tumatanggap tayo ng pagpapala, tumatanggap tayo ng kagalingan, tumatanggap tayo ng kaunlaran dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi po yung kaya ng tao, Diyos lang po ang may kaya nun. Can you say amen? Amen, amen. Grace wins our battle, hindi dahil magaling tayo, kaya nagtatagumpay tayo sa buhay. Hindi dahil pogi tayo, kaya meron tayong magandang asawa. At lalong hindi dahil matalino tayo, kaya po meron tayong magandang trabaho. Alam niyo po, sa edad ko pong ito, nasaksihan ko na po ng aking dalawang mata na hindi po lahat ng malalakas ay nanalo sa paligsahan ng lakas. At hindi rin po lahat ng matalino ay nagiging asensado. Yung iba ko na experience yung mga matalinong tao na naging classmate kong before, empleyado sila ng hindi namin, alam yun, hindi ganun katalino ang mga classmate namin. Empleyado sila, just imagine. And tao dito, and hindi po lahat ng mauhusay sure na aasenso, hindi po ganun yung buhay. Amen po ba? Tanging po ang biyaya ng Diyos lamang ang naglalagay sa mga tao sa season ng buhay nila ngayon kung nasan man sila ngayon. Amen. Tanging Diyos lamang po. Hindi ibig sabihin na talentado ka, hindi ibig sabihin na marami kang kayang gawin is pinaburan ka na o pinaunlad ka na o magiging asenso ka na. Hindi. Ang Diyos lamang po o ang biyaya ng Diyos ang makakapaglagay sa mga tao sa season ng buhay nila ngayon kung nasan man sila naroon ngayon. Amen po ba? Amen. So, nauunawaan niyo po mga kapatid ang gusto kong sabihin. Amen po ba? Amen. That grace can only do so much in our lives. Ito po yung kailangan po nating isuot. Grace can only do so much in our life if we invite or if we allow grace to come into our lives. Hindi po kasi mangyayari na panghihimasukan ka ng Diyos. As we know, pangako ng Diyos na tayo po ay pre-moral age. Kaya po tayo may free will. Genesis chapter 2, hindi po ba?
Binigay po sa atin binigay po sa atin ng Diyos ang lahat ng authority dito sa lupa, and even our own life. Kaya hindi gagawin ng Diyos na panghimasukan ka at ipanalo ka sa bawat season ng buhay mo kung hindi mo iaalaw. So dapat isa pong matutunan po natin ay i-invite palagi, tsaka i-remind yung sarili natin na kailangan papasukin natin yung grasya ng Diyos sa ating mga buhay. At kayo po ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ito po isa dapat pong bagay na para ka lang humihinga, ganun po siya kadali. Else, kapag nag-insist ka on inviting Christ or inviting the grace of God into your life, ikaw lang din po. At ikaw lang din ang mahihirapan. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, dapat po nating sabihin kapag po ang Diyos ay tinawag tayo para papasukin siya, dapat sagot natin, Lord, here I am. Pumasok po kayo, Lord, here I am, use me. Lord, here I am, send me. Ganun dapat yung sagot natin, that confirmation sa tinatawag ng Diyos na gagawin niya para sa ating buhay. That's how grace wins our battle. Amen po ba? Amen. Now, let's hear it again. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 bagay na nangyayari pag tayo po ay natagpuan ng grasya based sa buhay po ni Gideon. Ready? 1, 2, 3. Number 2. And number 3. Yes, amen. Grace finds you in your fear. Grace builds your walk of faith. And the last, grace wins your battle. Now, let's put this into application. Amen? Amen. So, life application number 1. So, how can we apply this in our life today and in the coming days? So, number 1 po, strengthen yourself in God's love. Yes, amen. Thank you so much. Palakasin niyo po ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos. Lagi niyo pong sasabihin sa inyong sarili na mahal ako ng Diyos. Amen. Papasok ka pa lang sa meeting room, bago ka pa lang pumasok, Lord, thank you so much. Mahal na mahal mo ako. Alam mo yung mga tagpo sa buhay mo na papasukin ka at pag-aarihan ka ng nervyos, unahan mo na. Sabihin mo sa sarili mo na mahal ako ng Diyos. Amen. Halimbawa, papasok ka sa job interview, sa room kung nasaan. Lord, salamat Lord. Mahal na mahal mo ako. Pagising mo sa umaga, alam mo, haharap ka na naman sa trabaho and most likely, makakasalubong mo yung boss mo na sa normal days na ginagawa mo, pag nandiyan yung boss mo, dito ka dadaan. This time, sasabihin mo sa sarili mo, Lord, thank you so much. Mahal na mahal mo ako. Thank you, Lord, sa paggawa. Kaya pag nakita mo yung boss mo, nandun siya, doon ako pupunta. Huwag mong hayaan na pagharian ka ng nervyos. Alam ko, you were living like, yung ibang nakilala ko, 24 years old na narito, nag-a-abroad sa OFW, yung iba 40 or iba 45. For sure, you never heard, hindi mo nasabi sa sarili mo na mahal ka ng Diyos during times na pinaghaharian ka ng takot. This time, yun yung isuot mo. Sabihin mo sa sarili mo na mahal ako ng Diyos. And this time, hubarin mo naman yung takot o yung nervyos by telling that. Bakit natin to ginagawa? Yung binasa nating verse kanina, only love can cast out fear. Amen. At alam natin na ang pagmamahal ng Diyos ang makakagawa nun. Kanina pinaliwanag natin na yung tao, syempre, mahal tayo ng tao, pero for sure, hindi conditional yun. Pero ibang-iba ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. So sabihin mo sa sarili mo or strengthen yourself, remind yourself daily na mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. That's our life application number 1. And next po dyan, act on your faith as God honors it. Act on your faith as God honors it. Alam niyo po, last Saturday, narinig na po natin to kay Ate Jackie. Pero kung papansinin niyo po, sa bawat character na diniscuss po natin,
pinapaalala po sa atin ng Diyos na aktuhan ang ating pananampalataya. Bawat character po na discuss natin dito sa harapan, pinaalala po sa atin ng bawat character na yun na kailangan mong aktuhan ang iyong pananampalataya kasi pinararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya sa Kanya. Amen? So, pinapangaralan ng Diyos yung ating faith sa Kanya o yung akto ng pananampalataya sa Kanya. And every time you do that, na inaaktuhan ang inyong pananampalataya, you're actually partnering with God sa mga bagay na gagawin niya sa buhay mo. And we know that He honors every act of trust by multiplying its purposes. You're just simply, your act of faith is simply moving God's hand and prove that grace wins in every situation. Just imagine po, no? Sabi po rito, kapag daw inaaktuhan mo ang inyong pananampalataya is you're actually inviting God's hand para gumawa on your behalf. Just imagine, yung kamay na gumawa ng langit at lupa is the same hand telling and helping you on behalf, then paano ka matatalo? Paano hindi ka magtatagumpay? The same hand who creates heaven and earth is the same hand at help in you kapag every time na umaakto ka ng pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya naman, mapapansin niyo po sa lahat po ng character na narito, isa po sa mga isa po sa mga point, life application na sasabihin nila, act on your faith because God honors it. Amen po ba? Amen po. Sabi nga po ni Apostle Paul, if God is for you, who can be against you? Amen. Sino nga namang mananalo sa iyo kung ang kamay ng Diyos na gumawa ng langit at lupa ay kaparehas na kamay na tumutulong sa iyo? Sinong tatagal sa iyo? Bakit hindi ka mananalo? Amen? Amen. And last, ito na lang po yung last point natin. I have only 2 slides and then from there we will end. Number 3, recognize grace in every victory. Amen. Recognize grace in every victory. Every victory po, great or small, is a testament of God's unearned favor. So let's pause for a while and let's see how grace at work in us and appreciate that. And let every step of our way, let our gratitude to God moves us in the next seasons of our life. Maging mapagpasalamat po tayo. Every time po na lalagpas tayo sa maliit o malaking problema, maging mapagpasalamat po tayo. Pag nalagpasan po natin yung trouble o nalagpasan natin yung sakit, pasalamatan po natin yung biyaya ng Diyos. Hindi lang yung yung kaibigan nyo na tumulong sa inyo o kaya yung gamot na ininom nyo o kaya po yung doktor na tumulong sa inyo or even yung hospital na pinuntahan ninyo, lahat lang po yun kasama sa biyaya ng Diyos. Huwag nyo lang po silang, yun lang po yung pasasalamatan nyo po. Hindi po. Just imagine, kahit po maubos nyo na yung gamot na nireseta sa inyo at pumunta man kayo sa pinakamagaling na hospital o kaya pinakamagaling na doktor, kapag po wala ang biyaya ng kagalingan sa inyo, hindi po kayo gagaling. Kaya po, wag niyo pong imimiss na pasalamatan ng Diyos sa bawat maliit man o malaking bagay na inyong nalalagpasan o kaya inyong napagtatagumpayan. Amen po ba? Amen. Dahil po, tanging biyaya lamang ng Diyos ang magiging reason bakit tayo nananalo sa bawat season ng ating buhay. Can you say amen? Amen. Amen. So, recognize grace in every victory. Now, let's hear it one more time. Basahin po natin ng sabay-sabay at malakas. Ready? Life application number 1. Amen. At life application number 2.
Act on your faith as God honors it. And life application number 3, amen, amen. Amen. Thank you, Jesus. So, ang ating pong big idea for tonight is, basahin po natin ng sabay-sabay at malakas. 1, 2, 3. My next season is coming. Let's read it one more time. In Christ, my next season is coming. One more time. In Christ, my next season is coming. Do you believe that? Amen. So palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can I invite you all to stand?